kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa namang paghahayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, magandang umaga, Pilipinas at buong daigdig. Dahil kailangan mahayag to sa inyo dahil mula ng alas 12 kagabi hanggang alas 2, alas 3 hindi ako pinatulog ng Panginoon hanggang umaga dahil gusto niyang ipaalam sa inyo ang mga binitawan niya salita sa banal na Ebanghelyo. Dahil sa pagnanasa ng iba, kamukha ni Lady Min, na ninanasa nila na karoon ng tinatawag na divine government, gaya rin ni Miranda. So, ito ang ating paksa na pag-usapan sa Roma 13:1. Valeros. Kamukha ni Valeros, Kapitan Valeros, na nagrarally dahil gusto niya ang katarungan, dahil tawag sa kanya Kapitan Katarungan, Dato Katarungan. dahil talagang katarungan ay hindi pa nakita. So, ang pag-usapan natin tungkol sa gobyerno, na inirekomenda ng Diyos sa mamagitan ni Pablo. Sibasahin, Roma 13:1. Roma 13, Kapitulo 1. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Alright. Kaya dito, ituloy mo. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay magsitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So, ibig sabihin nito, pinahalagaan ng Diyos ang gobyerno. Kagaya nung panahon una, nung panahon ni Moises, hindi ba si Moises ang nag-set ng gobyerno? Alright. Sibasahin. Doon sa Deuteronomio, siya ang nagtakda ng gobyerno. Si Moises, utos ng Diyos ito. Kaya dito sa Roma 13, inuutos din naman na igagalang ang gobyerno. Alright. So, ito ang pag-usapan natin. Sibasahin mo. Humirang ng mga katulong. Deuteronomio Kapitulo 1, talatang 9. Situloy mo. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos. At narito kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdagan ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, nang makalibo pa sa dami ninyo ngayon, at kayo naway pagpalain na gaya na ipinangako niya sa inyo. Paanong madadala kung mag-isa ang inyong ligalig at ang inyong pasan at ang inyong pagkakaalitan? Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakakalam at kilala ayon sa inyong mga lipi, at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. Alright. Malinaw Ito, eksklusibo para sa gobyerno, Ang mga namumuno. manamumuno ng bayan, pangungunahan ng ating pinakamamahal na Pangulo, Bongbong, dahil siya ay matalino talaga, at siya ay kailangan, dahil yan ang utos ni Moises, pantas, at nakakaalam ng pamamahala. So, para galangin ng gobyerno, kailangan divine government. Paano magkaroon ng divine government? Hindi naman kayo nag-aral ng Biblia. Alright. Dahil ang divine government,
yan ay magaganap na. Dahil siya ang Panginoong Hesus, siya ang nakatagda ng divine government, pamamahala sa lahat ng tao na ibigay na kay Jesus. Hindi ba yun ang Matthew 28:18? Ba't wala na? O sige, basahin mo, Matthew 28:18 para malinaw. Mateo Kapitulo 28, talatang 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Alright, malinaw nito ha, Mr. President, na ituro namin sa inyo ang lahat ng bagay na itinuro ni Jesus para magkaroon tayo ng divine government na hinahangad ang kapatid na Lady Min at si Captain Valeros, Eduardo Miranda, at si Miss Lynn Agno, kasama yan. saka si Lynn Agno. So marami na naghahangad ng divine government kahit na ako. Dahil una pa lang pagsiservisyo ko, binigay na sa akin yung 10 utos na siya raw ipatupad ang gobyerno. Yung 10 utos. Parang Diyos ay di na magalit. Para ang Diyos ay maibisan daw ng galit. Dahil galit na galit siya sa mga taong Soail. At hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Pati si Jesus na binigyan ng karapatan na mamahala. Galit na galit siya. Dahil hindi sumusunod ang tao sa Ebanghelyo niya na siyang ikinamatay niya sa cross. At siya ay naniningil ngayon. Kaya lahat na nakita nyo, the disaster, dilubyo, pagpatay, kay Jesus galing lahat yan. Basahin nyo sa Apokalipsis. Siya ang nagtakda ng kamatayan ng mga tao. So, kaya ang Diyos mismo, kinikilos niya ako para ipakilala niya sa inyo ang bagay nito. Para sa gano'n, sundin na natin ang kanyang utos na 10 utos. Alright, alam na ninyo 10 utos, hindi ba? Itigil ang trabaho ng linggo at tayo lahat ay sumamba. Kailangan po kasing gawan niya ng gobyerno ng batas. Yan ang dapat at nararapat So, para Mr. sumunod yung President, lahat ng tao. gusto ng Diyos na ipatupad mo na ang 10 utos dahil yan ang kailangan gawin ng tao at sumamba ng araw ng linggo. At ito ang mangyayari sa araw ng linggo, araw ng Pentecostes na tinatawag. Simasahin mo, Gawa Kapitulo 2:1. Para ang Diyos ay makiisa sa atin dahil siya ang mamahala at tayo ang kanyang katawan na gagamitin, Mr. President. Unawain mo sana. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang pinaupuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So, dito sa araw ng Pentecostes, araw ng pulong na itatagda mo, Mr. President, Araw ng Sabat po yan. bababa ang Diyos. At kung bababa ang Diyos, alam ko na ang kanyang gagawin. Dahil yung mga katawan niya, itakda niya sa pamamahala. Hindi na eleksyon, kamukha ng panahon ni Moises. At itong eleksyon na ito, hindi pwede. Kundi Diyos ang magtakda lang ng mga bagay. Alright, itong araw ng Pentecostes,
bahay lang ang kinaronan nila, Mr. President. Pero napuspos sila ng espiritu. Dumapo, bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, bawat tao ay liliwanagin ng isip at bigyan niya bawat isa ng protector o buksan ng kaisipan ng bawat tao para maunawan nila ang meeting o pag-usapan sa araw na yon. Dahil yan ang hula. Galing ito kay propeta. Moises. Yung Deuteronomy 4:10. Hindi. Joel. Itong propeta Joel, siya nang hula tungkol sa pagbuhos ng espiritu. Hindi yung pagbuhos ng mga demonyo, ha? Dahil ang demonyo, nauna na rito. Siya ang may-ari ng lupang ating kinasasaligan at kailangan ang demonyo ay mapalayas na kung maghari na si Kristo. Dahil ang demonyo, siya ang nanunukso sa inyo lahat para kayo magkasala, para gunawin na nyo sa mundo. Binubulin tayo sa impyerno ang demonyo dahil hindi nyo malabanan. Yan na dahilan. Ito po ba yung pamagat ay pinangako ang pagbuhos ng Espiritu ng Panginoon? Oo. Pamagat lang. Nakapangako ang paghubuhos ng Espiritu. Ito po, Joel Kapitulo 2, talatang 28. Pamagat, ipinangako ang pagbubuhos ng Espiritu ng Panginoon. Alright, maliwanag ha. Dahil pag-ibuhos ng Espiritu ng Diyos, okay, siyang ulo ng ating pamahalaan Tatalsikan na lahat ng at demonyo. tayo ang kanyang katawan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Sige, basahin mo muna. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae manghuhula. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. O bakit hindi manghuhula? Dahil hindi naman ninyo mahulaan kung sino talaga tulisan at magnanakaw sa bayan. Dahil ang mga tulisan at magnanakaw sa bayan, nagtatango lang sa kanilang tahanan, pero hindi mahulaan. Dahil yung iba, nagtatakip. Pinagtatakpan niya mga magnanakaw. Pinagtatakpan niya ang mga kasalanan. Pero ang Diyos, makikita niya lahat yan, Mr. President. So, dahil sinabi ko sa inyo nung una pa sa Facebook ko, aayusin natin ng Pilipinas. Pero hindi ka sumagot sa akin. So, ngayon, Baka po pati kasi siya maayos. hindi. Mag-gobyerno ang Diyos. Magpatawad ng kasalanan. Pag nagpatawad ng kasalanan, huwag ka na magkakasala muli at huwag mo nang sasadyain. Dahil si Jesus ay mapagpatawad. Yun ang bilanggit ko sa inyo sa aking Facebook, di ba? Nandyan sa Isaias 1:18. Isaias Kapitulo 1, talatang 18. Magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Alright, yan ang araw ng pagpapatawad. Pag tayo makikasundo sa Diyos, patawarin niya ang ating mga kasalanan. Kaya lang, mayroon akong nakita na si Miranda ay hindi nakapagpapatawad dahil sa hawak niya ang kayamanan at ang survey niya ay kulang at nasa kamay ng mga magnanakaw ang kayamanan. So, magkaroon tayo ng kaunting diskusyon dito para sa ganun maayos natin lang mga bagay. Dahil hawak niya yung tinatawag na divine wealth for humanity. So, paano nga magkaroon ng divine government kung magkakagulo pa rin? So, mag-ayos-ayos tayo. Involve lahat dito. Pati si Lady Men. Dahil hangad niya ang divine government.
Dahil yan din ang hangad ng Diyos. Na gobyerno sakdal. Paano sakdal ng gobyerno? Kung hindi naman kayo nagbabasa ng Ebanghelyo o involved dito, yung mga relihiyon. Tandaan nyo dahil ang relihiyon, sa araw ng linggo, sila ang tagapagturo ng batas at palatuntunan ng Diyos. Pero hindi tinuturo, wasto. Kaya yun ang sabi ni Jesus na maraming bulaang propeta na magliligaw. So, Mr. President, nire-recommenda ko sa iyo na ayusin mo lang dito dahil ikaw ay talagang namamahala at tutulong kami sa iyo. Di ba yun ang sinabi ko sa iyo noon? Tutulungan kita. Awot sa aking kakayaan na ayusin lahat ng mga bagay nito. So itakda mo yung araw na linggo, wala magtatrabaho at magsimba at ituro mo rin sa mga relihiyon na tuparin nila ang tunay na turo ni Jesucristo para walang pagkakaalitan at hindi pagkakaintindihan. Dahil ang mga pastor na nagliligaw ng mga tao, walang itinuro mabuti kaya lumala ang sakit ng bayan dahil ang tao ay hindi na banal sa pamagitan nila. Dahil sabi ng iba, pinipiraan lang sila. Alright. Naglilingkod lang sila sa Kristo, Naglilingkod lang sa sa pamagitan pera. ng pakinabang. Hindi ang tunay na disiplina ang itinuturo, kundi pagkakapirahan. Kaya ito ay ayusin mo, Mr. President, alang-alang sa ating bayan para maging banal ito, para ang tao hindi lilipulin ng Diyos. Nakita mo yung paglipol ng Diyos sa iba't ibang babansa. Kung dito kayo sa Pilipinas, kawawa Pilipinas. Yung Canada naman po ngayon ang sinusunog. Ngayon naman, hindi ba matagal ko na sinabi sa inyo, matagal ko na kayong nililigtas. Yung tsunami sa India, malakas na lindol yan. Dito sa Pilipinas yun, panahon ni Gloria yun. Si Gloria ang pinapatay ng Diyos. Kaya lang, iniligtas ko siya. Dahil maraming madamay na Pilipino. Tingnan nyo nangyari sa India. Ang dami namatay na tao. Kung sa Pilipinas nangyari yon, kawawa ang Pilipinas. Ang liit-liit pa naman. Kayang tangayin ng tsunami. Tandaan nyo. Isa po ito sa dapat ding malaman ng presidente at ng lahat ng tao sa buong Pilipinas. Ayon po kay Miss Lady Min, na kapag daw po hindi na-implement ang pagkakapirahan na yan, itong taon na to, magkakaroon daw po ng malawakang gera at kasal dito ang Pilipinas. Yan po ang napakabigat na mangyayari. Maraming tao po rito mamamatay. So, kaya habang maga, Mr. President, magdamag ako di ba natulog? Dahil gusto niya, ikaw ang gamitin niya na magpatupad ng batas na 10 utos. Dahil ikaw ay nasa pamahalaan na. Dahil ako ang magpatupad. Sino maniwala? Wala naman ako sa pamahalaan. Sila talagang number one. Dahil sa akin, ibinigay yan 10 utos Ngayon, ililipat sa iyo dahil ikaw nakaupo bilang Pangulo at nararapat na magpatupad ng batas. Para sa ganun, maayos natin ang bansang Pilipinas na binangalanan ni Eduardo Miranda na lupang pangako. Kingdom of Maharlika daw po yung tunay na pangalan. Alright, kahit ano yung pangalan nyo. Kung di naman kayo magbago, meron bang mangyayari? Kaya ano pa nga pangalan nyo? Kaya na berhen kayo lahat yan kung di kami magbago. Sa gawa ang pinag-usapan. Kahit na Birhen Maria pangalan niyo lahat, hindi naman kayo nagbago. Walang kwenta. Dahil ang ugali, pagkatao, siya ang tunay na mabaguhin, hindi sa pangalan. Baguhin naman ninyo pangalan Pilipinas, nakapangalan na nga. Okay? Alam niyo kung bagitin ko ang Pilipinas, gusto malaman ang lihim na pangalan? Los Biminda. Tandaan nyo Luzon, Visayas, Mindanao.
O, di pangalan natin Pilipinas, Los Biminda. Mas maganda. Talagang tugmang-tugma. Luzon, Visayas, Mindanao. So, ano ba yung pangalan mo? Los Biminda. Eh, kayo naman Lucifer kayo lahat. Paano ngayon? Meron ba? Kaya kailangan ng ebanghelyo sa pagbabago. Yan ang pairalin mo, Mr. President. Araw na linggo, wala na magtatrabaho. Ang mga relihiyon, pakialaman mo para magturo ng disiplina sa tao tungkol sa pag-aasawa. May batas pag-aasawa. May batas paghiwalay. May batas sa lahat ng bagay. Kasi po nakahula din daw po na kapag naganap na yung lahat ng nasa banal na kasulatan at nasunod, diyan daw po darating ang divine government. Kaya, Dahil lahat ng tao ay magbabago at magwawakas na yung kasamaan. dahil tayo, bibinyagan ng Diyos. Kaya patigil mo sa relihiyon, yung binyag-binyag, kumpi-kumpisal ha. Dahil walang kabuluhan yan. Yan ang inilaban ni Dr. Rizal ng panahon niya. Yung kumpisenaryo. Alam mo ba, iwagan ng kumpisenaryo, Mr. President? Teknik lang yan ng Katoliko para mahuli nila magdanakaw. Kunyari, magkumpisal. Pag nangumpisal, saka huliin. O, kaya yun, ang inayawan ni Dr. Rizal at lumaban sa Katoliko dahil kumpisenaryo. Tanong lang po, ang mga pari po ba ay may karapatang magpatawad ng kasalanan? Wala namang karapatang magpatawad yan Napakalinaw po yan, mga kapatid sa pananampalataya. Tunay na sugo Pambobola po na ang sumagot. yun. Binyag, pambobola. Walang binibinyagan ng bata, Mr. President. Kung basahin nyo sa Biblia, 15 taon ang batang binibinyagan pataas. Napakalinaw Walang po yan. binibinyagan na bata. Paano magsisi ang bata? Wala pa naman malay. Alright. Ewan ko lang po kung hindi pa Kaya sila yan ay napaisip niyan. pambobola, Mr. President. So, patigil mo yan sa kanila para maayos natin ang ating bansa, para magtagal ang ating bansa, at para maging mapayapa na pangako ng Diyos. Kung tayo sumunod, nandun sa Levitico, yan ang zona ng Diyos. Noong panahon ni Moises, doon sa bundok ng Sinai, Levitico 26:1, yung pamagat lang. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. O yun lang pamagat. Ang daming sinabi. Pagpapala, pag tayo sumunod, hindi sumpa, Mr. President. So, Hindi ito parusa. yung pangalawang pamagat. Pangalawang pamagat, ang parusa sa pagsaway ay ibinabala. Yan na nga. Ang parusa, dumating na. Kaya nga, yung pagpapala, ang hangarin natin ngayon, Mr. President. Yung pagpapala na tinutukoy niya. Basahin mo muna sa 6. Pagpapala. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. Yan ang tungkulin ng Diyos. Magbibigay ng kapayapaan dahil kaya na gawin ninyo. Walang kapayapaan. Bakit? Dahil ang tao ay likas na sinungaling. Yan ang hula sa bibig ni Jeremias. Nandun sa 17:9 ng Jeremias. Dahil ang tao kahit guilty siya, not guilty. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. So, yan ang nangyari, Mr. President. Noong pang unang panahon, ang tao hindi marunong magsisi at hindi umamin sa kanilang makasalanan. Likas na sinungaling, Mr. President. Kaya ngayon, pinahayag ni Jeremias na ang Diyos ay sumisiyasat, investigador. Iniimbestigahan niya bawat isip at bawat puso ng tao. Sinong nakakalam dyan? Kahit na detective kahit na pulis, hindi alam kung ano iniisip ng tao Pero ang Diyos, alam niya.
ang isip ng tao. Ito po kasi sinabi niya sa Jeremias 16:17. Sige. Sapagkat ang aking mga mata ay nanga sa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha, O yan ang Diyos. Nagmamasid parati. o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Kaya dito, ang insignia ko, Mr. President, mata eh. Yung triangulo na may mata. Alright. Ito, kung magtanong kayo, sabihin ko sa inyo kung anong kahulugan lahat itong mga sign na nakita nyo dito sa aking simbahan. At patutuhanan ko sa inyo, dahil yan ang aking ginagawa ngayon. At gusto kong ring ipagawa sa inyo para tayo lahat ay masunurin. At kung marami na masunurin, Diyos na ang gagawa ng paraan. Para sa ganoon, tayo ay maging mabuhay na mapayapa, masagana na pangako niya, at wala nang mapaparusahan na ibinabala niya kung tayo ay masunurin. Marami po kasi mga tao na nakita ko po sa social media, minamasama nila yung triangulo. Dahil ito daw po yung ginawa ng Illuminati na ginawang pinaka... Mali kayo dyan. Kung ang triangulo ay patiwarik, yung tulis ay nasa ilalim, yan ang masama. Baliktad kung tawagin, demonyo talaga yun. Yung triangulo patiwarik, demonyo, sign of the devil. Ginamit po kasi yan ng mga Illuminati, So, kaya parang sumama. huwag nyo babaliktarin yung tulis. Kailangan nakataas parati. Dahil original yan. Ah, Yan po ba ang original simbolo ng Ama? yes. Malinaw po yan. Sa Pedro Kapitulo 2, 6 o 5-6. Yan ang triangulo. Tayo ay kasalig dyan. Tandaan nyo. Nasasalig ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan ang triangulo, simbolo ng tatlong persona. Ama, Unang Pedro Kapitulo Anak. 2, talatang 6. sige basahin. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. O sino yung bato na yon na inilagay niya sa panulok? Hindi ba si Jesus? Ano po ba yung panulok? Yan Yung po ba yung mga- triangle? Yes. Yung pangatlong sulok. Dahil yung kabilang sulok ay mga banal na espiritu. At yung unang sulok sa taas ay Ama. Tandaan nyo Ngayon po, nasagot na rin po yung mga katanungan nila. Wala raw pong Santissima Trinidad. Yan pong Santissima Trinidad ang batong panulok. Ang Santissima Trinidad, ang ibig sabihin niyan, Magnificent Three. Silang tatlo ay makapangyarihan. Makapangyarihan ng Ama, makapangyarihan yung Anak, makapangyarihan din ang Espiritu Santo. Sino nandun sa kabilang sulok? Si San Miguel Arcangel Yan at po. lahat ng mga Arcangel na sa kanya. Yan po yung mga original na Espiritu Santo. Yes! Ngayon, kung maitayo natin yan, Mr. President, at sulok na yan, simbolo ng bansang Pilipinas yan, Mr. President. Tatlong bituin. Sa bandera, o tingnan yung bandera ko, may tatlong bituin. Sa gitna niya ay araw. O sino yung araw? Yan na nagbibigay sa atin ng enerhiya, yung tinatawag ninyong solar Kaliwanagan. energy. Liwanag. Simbolo ng kaliwanagan. Wala nang dilim. At may 8 rayo yung araw, di ba? Yung 8 rayo ng araw, sila yung 8 bansa na nabihag ni Dr. Rizal na kasama sa tinatawag na riot. Ibig sabihin, pagipaglaban sa kasamaan, 7 bansa yan, kabilang na ang Cavite, Bulacan, Pangasinan, Nueva Ecija. Yan ang mga bansa na nakuha ni Rizal sa pagkakaisa laban sa gobyerno ng Romano, Katoliko. Kastila. Dahil ang Romano, yan ang gulo sa Pilipinas.
Dahil sa tinatawag na imperyo nila, pinairal nila, yan ang nakalaban ni Rizal. Imperyo ng mga Romano, Imperyo ng mga Romano, Katoliko. at yan ang ikinamatay ni Rizal dahil pinaglaban niya ang bansang Pilipinas. Tandaan nyo ha. Kaya po pala nung namatay siya, hawak niya yung Biblia. Talaga. Hawak ni Rizal ang Biblia. Tandaan nyo. At sino ang nagdala sa akin dito sa panampalataya nito? Rizal din. Tandaan nyo. Kaya po wag po natin babaliwalay ng Dr. Rizal kasi isa po siya sa banal na espiritu. Kung sabihin ko sa inyo, ang journey namin ni Rizal, at dami namin pinagaling. Kasama ang Panginoon, kasama San Miguel, kasama ng mga doktor ng kalangitan sa aming paglilingkod. At hanggang ngayon, kasama ko pa rin sila lahat. Nandito po siya sa kaharian ng langit. Kasama ko pa rin si Moises. Kaya kayo mga relihiyon, huwag niyong paghiwalin ang paghari ng Diyos sa Jesucristo. Dahil magkasama si Moises at si Jesucristo. Kasama rin si Rizal, kasama si Haring David, kasama si Mang Abraham, Lahat po ng mga at banal. lahat ng mga banal na nabanal ay kasama dyan kay Jesus. Tandaan nyo, kaya huwag niyong paghiwalayin ang relihiyon. Pag-isain ang relihiyon. Dahil yan ang plano ng Diyos kay Jesucristo na lahat ay magkaisa. Yan din ang sinabi ni Pablo doon sa Pilipos. Lahat ay magkaisa. Ba't ayaw na magkaisa? Mawawala daw yung makita. Mawalan kayo ng sitas. Talaga, sugapa kayo. Alisin nyo kasagwag sa, kabusa-busan ninyo. Pasugapaan. Impyerno abutin nyo dyan, tandaan nyo. Dahil nakuha na ninyo ang gandimpala nyo, wala na kayong gandimpala sa langit. Kaya tama po talaga yung sinabi ni Apostol San Pablo na ang pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga, ang pera gamitin lang natin sa ating pamumuhay. Yan ang binigyan ng Diyos. Pero huwag kayong magnakaw. Yan ang bawal. Tasampunos, huwag magnakaw. Huwag mambabae. Huwag mangalunya. Huwag kang magsasaksi ng di katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag kang magbibintang. Igalang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang buhay mo sa ibabang lupa. O sino yung ama nyo at ina nyo? Hindi ba ang Diyos at ang inang lupa? Ginalang ba ninyo yan? Inang lupa. Siya rin ang papatay sa atin ng inang lupa na yan. Kundi nyo, galang yan. Kasama ng Diyos na napagpatay. Ay kung yaligin niya ang lupa, sino matitira dito? At para po sa kaalaman ng lahat po ng mga tao, sa lahat po ng mga tao, kailangan nyo nang malaman to. Ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na ayaw ni inang lupa ang nagmumura. Talaga. Ayaw niya ang maingay. Yung mga video kayo na pagkalalakas. Ayaw niya yan. Dahil siya ay nandyan sa lupa. Ay lagi po kasing sinasabi niya, putang ina. O di yun, isinang lupa pala minumura nila. So, huwag niyong bumurahin ng inyong ina. Dahil utang nyo sa kanya yung buhay. Ang katawan nyo yan ay pag-aari niya. Pati dugo nyo, pag-aari niya lahat yan. Katawan Tapos- at ang iyong dugo. Tapos mumurahin nila. O yung pyesa ng iyong mga katawan ay bigay ng mga planeta yan. Tandaan nyo, ang puso nyo ay bigay ni Haring Jupiter. Ang bituka nyo, bigay ni Madam Venus yan. At yung kidney nyo, ewan ko, nakalimutan ko na kung sino ang nagbigay yan. Yung bagay nyo. Kanya, yung atay nyo, may nagbigay yan na planeta. So, anong binigay ng Haring Araw sa inyo? Yan, elektron na Kalakasan. kalakasan sa inyong katawan. Solar energy. Na solar energy. Yan ang nasa inyo ngayon na bigay ng Haring Araw. Alright. Hindi nyo alam ang pangalan ng Haring Araw ha. Sabihin ko sa inyo ngayon, siya si Haring Jonathan. Okay, tandaan nyo. Kaya po, kailangan nyo na rin malaman, ang mga dioses po, ang kasama ng ating dakilang ama nung lumikha po siya ng tao. Kaya nga po sabi niya, lalangin natin
natin. Ibig sabihin marami po sila. Kasi po pinapaliwanag ng iba ang Panginoong Jesucristo daw po yung kasama doon. Hindi. Ang Panginoong Jesucristo po ang nilalang nila doon. Hindi kasali si Kristo sa paglalang. O yan po, napakaliwanag na po. Kaya tigilan nyo na pangaral lang mali. Ang kasali ay ang mga arkanghel at ang mga planetas. Hindi ba ang Earth ay planeta? O Inang lupa po yan. Sino ang hari yan sa Earth? Yung inang lupa. Gusto nyo malaman ang pangalan niya? Emerenciana Mitam. Ayan po, ang tunay na pangalan ng Inang Lupa. Para malaman nyo ng lahat. Alright. So, ngayon, kaya wag na kayo magmamarunong dahil wala kayong alam. Isa rin po sa tumutulig sa dyan, si Kapatid na Bayani. Kapatid na Bayani, kailangan na rin malaman to. Na mga dioses po, yan po yung mga planeta. Kung wala kayo alam sa iwaga, huwag kayo magigalam. Nagliligaw lang kayo. Yan ang sabi ni Jesus. Ililigaw lang ninyo mga tao. Mali na kayo, paglalaban pa ninyo. Ano kayong klaseng tao? Lucifer ba kayo? Paglalaban nyo yung mali. Kaya nga po ipinapalam na po namin ang katotohanan sa lahat po ng mga tao para wala na pong naliligaw pa. Alright. So ngayon, balangkasin natin yung divine government, hindi ba? Kaya inirekomenda ko na sa inyo ang mga bagay na procedures. Pasimula natin, magkakasundo na tayo. Para tayo mabuhay na mapayapa. Kawawa naman ng mga tao. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Kung tayo ay masunurin. Alright. Marami na akong sinabi sa Facebook sa inyo. Pero hindi nyo pinapakinggan. Alright, maulit na naman. So, mag-aral na kayo ng Ebanghelyo. Dahil ang Ebanghelyo ay kaligtasan ng lahat ng mga tao. Tandaan nyo yan ha. Alright. Anong gusto nyo? Ulitin ko. Kaya sabi ko sa inyo, kung meron kayo hindi maintindihan, magtanong kayo rito. Sa akin. Sasagutin ko lahat para malinaw. Okay. Kaya nga po ang pamagat namin, itanong nyo sa sugo para hindi na po kayo naliligaw. Talaga. Dahil binigay sa akin ng Diyos ang hiwaga na dapat nyong malaman. Dahil siya po ang espiritu ng katotohanan na maghahayag ng buong katotohanan at pawang katotohanan lang. Talaga. Nakahula ako dyan sa Biblia. Kaya lang hindi ninyo pinaniniwalaan na ako yung espiritu ng katotohanan na sinugo sa inyo. Eh kung yung Panginoong Jesucristo nga po magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin pinaniniwalaan, eh paano pa kaya tayo? Talaga. So, pinuso po kayo kasi eh. Kayo ba? Paniwalaan nyo na kayo'y nilalang ng Diyos? Oh, mamiluso po kayo. Tingnan ko lang. Hindi kayo pupugnaw eh. Nilalang lang kayo ng Diyos. Asan ang respeto niya sa Diyos? Na sinasabi niyan. Oh. Kailan lang, oh. Pangatlong linggo pa lang. Asan daw ang galang ninyo sa Diyos na naglalang sa inyo? Asan ang respeto niyo sa Kanya? Kung ako'y Panginoon. Basahin po natin, Malakias Kapitulo 1, Asan ang talatang 6. takot niyo sa akin? Sige. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Okay, nilalang lang kayo ng Diyos. Kaya huwag kayong magmalaki. Wala kayong may pagmamalaki. Dahil sinabi niya sa akin noon pa. Ito, sinabi niya, anak, isipin ko lang, mabubuhay kayo. Isipin ko lang, mamamatay kayo. O, kita nyo na. Ganun po. Kakatakot. Inisip lang niya ang mundo, nalikha. Kayo pa kaya, hindi niya mapatay sa isip lamang? Pinakita niya yun na sampol sa akin. Isang puno na saging. Magkatabi kami, nasa likod ko siya, nasa harapan niya ako. Ano sabi niya sa akin? Nakikita mo ba yun? Eh, nakita ko, saging nakatayo eh. Opo.
Maya-maya, naputol. Umiwalay doon sa puno yung dulo. Umurong lang naman, hindi na tumba. Umurong. O ngayon, nakita mo yon? Sabi niya sa akin, opo. Ibalik mo. Aba, ano kaya ginawa niya? Tinitigan lang niya na putol, tapos pababalik sa akin. O, ngayon, inisip-isip ko, anong ginawa niya? Nakatitig lang naman eh. Tinitigan ko rin yung saging. At inisip ko na magbalik. Nabalik nga. So, ano ibig sabihin yon? Power of mind. Kung inisip niya na tayo mamamatay, isipin ko rin na tayo mabubuhay. Amen? Yan ang binigay niyang talinghaga sa akin at iniisip ko naman na mangyayari ito kung tayo mataliwahin, walang mamamatay sa atin. Okay? Tayong lahat ay mabubuhay dahil yan ang nakalagay sa Biblia. Parusa sa pagsunod ay ibinabala. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Alright? So, sumunod tayo para yung pagpapala ay maganap sa atin at hindi tayo mamamatay. Alright? So, ginagamit ko rin ang isip ko para kayo lahat ay makabalik sa Diyos dahil kayo hiwalay na sa Diyos. Gusto ko makabalik kayo lahat sa Diyos. Yan ang simbolo na pinakita niya sa akin na pinutol niya, ibalik ko. Alright. Ngayon, gusto ko mabalik tayo lahat sa Diyos para sa tayo lahat ay mabuhay na mapayapa. Marami pa ako sasabihin. Kung mayroon kayo din naintindihan sa binuksan ko, sumawag kayo sa akin at sasagutin ko kayo para malinaw yung maunawaan. Ito po yung ating pong hulong mensahe. Para po sa lahat po ng nangangaral na mauubos daw po ang tao sa buong mundo dahil darating na raw po yung wakas. Hindi po nyo nalalaman ang wakas na sinasabi, yun po yung wakas ng kasamaan. Dahil magaganap po na ang Panginoon ay maghahari. Yan po ang sinabi sa Zacarias Kapitulo 14, talatang 9. Ang paghahari ng Panginoon sa sanlibutan. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyo'y magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ganon din po ang ipinahayag ni propeta. Puro po mga propeta to, mga nagpahayag. Si Propeta Malakis naman po, ang sabi po niya, Kapitulo 1, talatang 11, sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan po, napakalinaw na ng Panginoon talaga ay tunay na maghahari sa buong kinapal. Kaya po yung mga gumagawa ng kasamaan, tigilan nyo na po yan. At sa lahat po ng mga nasa pamunuan, gumawa po tayo ng batas. Ilang beses na po namin itong ipinapaalam sa inyo. Kailangan pong mapatupad ang 10 utos ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, huwag po natin hintayin na lahat ng masasama ay hindi na po magkaroon pa ng pagkakataon na mabuhay pa. Ang matitira lamang po, yung mga may takot sa Diyos, yung mga taong may awa sa Diyos, yung mga taong may malasakit sa kanilang pong kapwa. At lahat ng masasama, lilipulin po talaga yan ng ating pong Panginoong Diyos. Sana po pag-isipan natin lahat yung ating mga ginagawa sa ating kapwa. Dahil ang sabi ng Panginoon, anuman ang ginawa mo sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo sa kanya yung ginawa, kundi sa akin. Yun lamang po, pag-isipan po natin lahat yung mga bagay na yan. Dahil tayong lahat ay hahatulan ng ating dakilang Ama. Hahatulan po tayo ng ating dakilang Ama sa huling araw. Yun lamang po, at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Siya nawa. Maraming salamat po.